Oh, patapos na naman ang taon. Ngayon, kaliwat ka na ng Christmas rush. Diba, yung mga last minute na nag-Christmas shopping. Nakabili ka na ba ng mga regalo mo? Yan ang problema. Sumasama na loob ko. Kasi ibig sabihin, hindi ko pa nabibili yung akin. Yun nga yung problema kasi lahat ng tao nagkukumahog pagka Pasko di ba? Kaya tuwing Pasko, problema ko talaga, yung handa. Ano ba yung mga classic? Embutido. Yun. Chicharong bulaklak. Yun. Sisig. Oo. Tsaka yung mga marinated na liempo. Yan. Oo. Pero ang tanong dyan, meron ba tayong oras? Gustong-gusto nating maghanda. Tapos, ang masama kasi dyan minsan, lalo ka ba nagtatrabaho ka, yung Christmas break mo, halos kadikit na ng Pasko. Ayun. E papahinga ka pa ng konti. Ako lagi nagluluto sa amin di ba? Kaya problema ko talaga yan. Kasi ang problema dyan, minsan hindi lang naman isang selebrasyon, kaliwat kanan yan di ba? May selebrasyon sa pamilya, sa barkada, sa trabaho. Ngayon, meron na kami i-celebrate na isang Christmas party. Meron kaming maliit na, alam nyo naman, magic group. Hindi yung magic na nagpuputol ng daliri Hindi yan. Magic cards yung baraha, yung nilalaro namin. Siyempre gusto kong ihanda sa kanila yung mga totoong Pinoy favorites, di ba? Kaya gagamit tayo ng Pure Foods, Pinoy favorites pare. Kitang-kita nyo naman. Meron tayong chicharong bulaklak, meron tayong marinated liempo, meron tayong sisig, meron tayong embutido. Kasi wala akong oras pare. Wala akong oras pero gusto ko pa rin sila makasama. Sabi nga nila, you don't find time, you make time. Tama yun, di ba? Madali, mabilis, masarap. Yun yung mga bagay na hinahanap natin. Tapos syempre, dahil nandito kayo sa Ninong Rai Channel, gagawa natin ng konting twist yan. Kasi ako, tawag nila sa akin, Iverson ng kusina. Twist, pre, ang Uncle Twist, Uncle Breaker pala yan. Simulan na natin to pare, madali lang to. Etong mga to, pwede nyo itong lutuin as it is. Ang chicharong bulaklak, napaka-convenient yan, piprito nyo na lang. Yung liempo, iihaw nyo na lang. Embutido, prito na lang yan, sisig. Iinitin nyo na lang yan pare, tapos palulutongin nyo na lang. So ngayon, nag-isip ako, paano ko magagawin mas espesyal to? Kung tutusin, pwedeng hindi na Pwedeng eto na lang di ba? Pero, kunyari, bibili ka niyan. Bibili ka niyan. Sa isang produkto, makakagawa ka na agad ng 2 dishes. Kasi pwedeng yan as it is, tapos pwedeng yung gagawin natin ngayon na kakaiba. So dito, unahin natin, i-discuss ko rin pala, merong mga bagay na kailangan may order pagdating sa pagluluto ng maramihan. Kasi, hindi yan kakainin agad-agad. Tulad ng ulam sa bahay, pagluto, kain agad. Hindi kasi ganun Tandaan nyo, magsa-stand yan. Tatagal yan doon sa buffet. So, iintindihin nyo ano yung mga bagay na nag-iiba ang quality over time. And etong unang gagawin natin, eto yung dish na baka mas sumarap pa. So, gamit ang Pure Foods Salt and Pepper Liempo and etong Pure Foods Pinoy Barbecue Liempo, gagawa tayo ng sinuglaw, pare. Napaka-social pakinggan, pero ang sinuglaw lang naman, pare, ano yan Kilaw na isda, typical, tapos lalagyan mo na ng inihaw na liempo. So, eto, gagamitin ko sa dish na to, specifically, ay yung salt and pepper. Kasi, etong Pinoy barbecue, ano to asitis yan di ba? Sasaw mo sa suka, ganyan. Eto, marami ka pang pwedeng gawin dyan. So, meron kaming ihawan dito na mainit-init na. Uy, amin. Amoy na amoy. Bango. So, ihawan. Lalagay lang natin yan dyan. Ang maganda dito, eto George, problema lagi ito dito kapag nag-iihaw tayo. Yung mga liempo natin plahan na minsan. Tapos iihawin mo. Sobrang haba minsan, di ba? Ito saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang yan dyan. So ngayon, dahil wala ka na ibang kailangan gawin, ihawin na lang muna natin yan. Mabilis lang to, pare. Pre, pork belly talaga, napakaganda, di ba? Marinated na yan, pare. Hindi na kailangan bumili o gumawa ng timpla. Tsaka pre, legit ang bango niya. Ready to eat na yan, pare. Ganun kadali, di ba? Minsan kasi kapag, Hindi ako nakapagbabad ng liempo. paano na? Wala na, di ba? Uy, ay mabango to. Ito yung Pure Foods Pinoy Barbecue Liempo, pare. Ito, hindi to kasali sa sinuglaw, pero lulutuin natin as a, standalone dish. Kasi napakasarap niyan di ba? So, ihawin lang muna natin. Yun. Ito, syempre, dahil Pinoy barbecue. So, mas may siya ng konti. Mas may caramelization siya ng konti, di ba? So, ngayon, tikman muna natin tong salt and pepper. Napalutong pa ng konti yung balat, Uy. Sabi ni Jerome sa akin dati, alam mo Kuya Ray, napapansin ko kapag nag-i-edit ako, kapag may inihaw na liempo, hindi ka tumitigil ngumuya. Kasi kapag gumunguya daw ako, syempre kinakat niya yon. Sobrang pansin niya daw yon. Mahilig ako sa liempo Alam mo sino pa mahilig sa liempo? Ito, hindi ka dito. Ganda. Ang ganda. Teka lang! Teka, ano mas gusto mo? Sige. Suka. Hindi ba ketchup sa'yo? Hindi, suka to, Lahat. May limitasyon naman tayo. Lahat kineketchupan Sarap. Sobrang panalo. So ngayon, alam ko yung lasa niya. Alam ko na kung paano siya ititimpla mamaya sa sinuglaw natin. Next natin, etong Pure Foods Pinoy Barbecue Liempo. Yan. Ang bango. Eto sa akin. Alika uli dito.
Ano sa'yo? Hindi, ito masarap kasi, gagawin ba, masarap naman talaga to. Ilalagay natin sa sinuglaw. Pero ito yung classic na lasa. Ang kagandahan kasi dito, kahit anong preference ng mga bisita nyo, kaya nyo i-serve. Kasi dalawang klase yan, di ba? So ngayon, mag-iihaw lang kami ng konti pa, tapos gawin natin sinuglaw natin. So dahil pinagalitan kami ni producer, sa labas kami nag-ihaw. Pure food, salt and pepper liempo natin. Hiwain lang natin ng ganyan. May tax kasi yan service tax. Sir. Oo, aalisin ko lang. Tapos, ang next na ingredient nga natin sa sinuglaw, kasi sabi ko nga, kilaw na isda nga yan, ay ire. Ire siya imase. Oo. Hay, kapag nakakita kayo ng mga Japanese na tinatanggal nila yung bloodline. Oo, yung itim. Sa buong buhay ko, hindi tinanggal yan. Tapos from here, yan. Oo, gaganir. Gusto nila yung kilaw na babad sa suka. Kaya ibababad ko na. Ito, yung mga susunod, mga gulay-gulay na lang to. Tsaka timpla. So, wala to specific na sukat. So, kailangan natin dito ay sibuyas na pula. So, tinan mo to. Di ba lagi natin sinasabi, ang sibuyas na pula ay violet? Ito yung violet, ito pula. Pero yung itlog na pula, violet talaga yun. Pinakamanipes, para yung mga bisita nyo katulad ni Alvin, hindi mapili. Dito pa rin sa bowl natin. Lagay natin yan. Next natin, yes, PP? Yan. Tatanggalin nyo tong loob ng pipino. Hindi dahil hindi siya masarap po yan. Pero magsasabaw yung yung sinuglaw nyo. Ganun yung mangyayari dyan. Ayan. Tapos hihiwain lang din natin yan. Patulad kung paano natin hiniwa yung sibuyas. Manipis lang din. Ito maganda to. Lalambot to mamaya. Lalo kapag nasukaan na, naasna na. Ganyan. Yung sibuyas natin, mananatiling malutong yan. Alam nyo, pagdating dito sa sinuglaw, you can go crazy. Kahit pwede mong ilagay dyan. Ito ay manggang hilaw. Tingnan nyo, itsura pa lang yan. Hindi pa nakahalo yan, di ba? George, pasensya ka na. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko dadamihan. Mga ganito lang. Kung tutusin, kung lahat ng bisita nyo hindi ko makaya na maanghang, huwag nyo lagyan, di ba? Kasi isa sa bagay na natutunan ko, yung preferences ko ay malamang iba sa preferences ng bisita ko. And syempre, pagka mga ganitong mga Christmas party, halimbawa, preferences ng karamihan. Kasi baka mamaya nagluto ka na ng marami, nalait ka pa. Balahap. Timpla na lang yan. Buka. Tapos, kalamansi, pare. Tapos, taktak lang natin. Last ingredient, asin. Hindi ako naglalagay ng patis sa mga ganito. Kasi masyadong malinis yung lasa. Gusto ko parang siya, pure ba. Tapos ngayon, haluin na lang natin yan. Ayan na. Tapos, yung pure food salt and pepper liempo na yan. Hihigop yan. Ganito kasi mangyayari dyan. Kapag naglagay ka ng asin sa isang bagay, kakatas yan. Habang kumakatas yan, may chance ring humigop pa yan. Diba? So, mangyayari, lahat ng katas, ng bawat ingredient na nandito, hihigupin ang bawat isa. Balik na natin dito. Kasi, marami laman yung rep natin. Tapos, eto pa pala, isa pang malupit na tip na experience ko to. Minsan, kapag pinalamig mo, kasi kakatas nga yung tubig diba? Nag-iiba timpla. Minsan talaga nag-iiba timpla. So, sabi nga ni Eli Buendia, huwag kayong matakot na timplahan yan uli. Sabi ni Eli Buendia yun. Timplahan uli. Di ba? So, ngayon, i-rep na namin to. Tayo sa next dish natin. So, etong next na lulutuin natin, ay, pero napaka-totyal neto. Gagawa tayo ng Wellington. At ang gagamitin natin ay Pure Foods embutido. Pare, What? Ninong Ryan, pwede ba yan? pwede yan. Usually, hindi ako nagtitest ng mga recipe kasi busy ako. Pero pagka may mga bisitang ganyan, kailangan ko i-test yan. Kasi baka mamaya on the spot sumablay Diba? Mahirap yan. Wala ka ng oras para ayusin yung bagay na yan. So, tinest ko to. Napakasarap nito. So, unang step dyan, gagawa tayo ng duxel. Yes, may duxel po yan. Kailangan natin ng mushroom. Sa kasong ito, shiitake. Gilingin natin yan. Pwede namang hindi. Pwede yung chopin na lang. Pero kasi kailangan dito, tulad natin, pilim-pili, pinong-pino. Eto na, ang dami ng mushroom natin. Pero, mamaya ng konti, i-impis yan. Asan yung mantika ko? Bakit nawala? Medyo maraming mantika kasi for some reason, ang mushroom ay humihigop talaga ng ng mantika yan. Ang goal natin dito, kumatas yung tubig niya. So, lalagyan natin ng asin. Okay na yan. Habang nakasalang yan, magiling pa ulit tayo. Yung iba, nakita ko naglalagay ng sibuyas. Maglalagay tayo. Pero yung iba, hindi na. Okay. Gawin na rin natin yan dyan. Pero majority mushroom talaga ha. Bawang. Lulutuin natin to, mamaya-maya ng konti, magtutubig yan. Basta ang kailangan dyan, talaga, like umimpis talaga siya para mag-concentrate yung lasa niya. Kasi lahat yan, sibuyas, mushroom, patubig lahat yan. So i-eliminate natin yung tubig. So okay na pala yung duxel natin. Importante kasi ito palabigin So ilalagay natin sa
tray. So, para sa mga taong mahilig dyan sa embutido, tulad ko, pero hindi marunong gumawa, say no more, pare. Kasi, andito na ang Pure Foods embutido. Ready to eat, di na kailangan gumawa from scratch, pare. Isisira nyo na lang, depende sa inyo kung putol-putol ba o isang buo. Mas prefer ko yung isang buo. Pero yung iba kasi, gusto nila putol-putol. Tingnan ko nga muna kung kakasya. Kakasya ba yan? Hop! Okay, kasya naman, kasya naman. May instruction sila dito, pwedeng i-pan fry tulad ng gagawin natin dito. Oven toaster, pwede rin i-microwave lang. Diba? Prito lang natin. Tapos may ano dyan, schools of thought. Pagugulong-gulungin mo ba o tutusahin mo muna? Pagugulong-guluhin ko. Parang ano ka, manual hotdog roller sa sa convention. Hop, okay na sa akin to. Yan. Ang bilis, di ba? Huwain natin to. Kasi kung wala lang tao dito, papangusin ko to eh. Kaso nahihiya ako sa inyo eh. Lalo na kay Alvin. Oh! Ay, ang ganda ng pagkakahiwa. Hindi nagbibitak-bitak. Feeling ko, pre, ang ganda ng texture nito. The perfect bite. Uy! Halika nga dito. Mahilig ka ba sa embutido? Basta mahal ko. Basta mahal mo? Nasa na? Ang sarap. Nasa na? Wala na. Describe ko yung lasa. Malinamnam. Manamis-namis ng konti. Konting-konti lang, enough lang para mag-balance. Tapos yung texture niya, baka iniisip nyo para siyang texture ng hotdog. Hindi ganun eh. So dahil dyan, pahingin na ng kanin. Sorry, gawin na pala natin yung Wellington natin. So eto na, nakahanda na yung mga ingredients natin. Kung naalala nyo yung Wellington episode natin, meron tayong tenderloin, pinahira ng mustard. Eto hindi ko na isisir kasi tinikman ko naman kasi ready to eat na nga yan eh. Tinikman ko siya before ng walang sear. Masarap pa rin naman siya. Ang gagamitin natin ay gusto mo ikaw na dito. Ninong Ian na lang tong channel na to. Tapos ako magtampo. Kasi kasama talaga to sa proseso ng Wellington eh. I-cling wrap mo siya. Kuha tayo ng ham, 4 na piraso. Kukuha tayo ng duxel natin. Kakalat lang natin dyan. Manipis na layer lang. Patuloy ko na. Hindi, mamaya na. Huwag ka magmadali. Gusto mo, ikaw na. Ninong George. Ito natin. Tapos, rorolyo lang natin yan na ganyan. Dahan-dahan ha. Etong nakalabas na to, huwag nyo ipapasok sa loob. I-rolyo nyo uling ganyan. Ang kabilang dulo, medyo maluwag talaga ng konti minsan yan. Pwede nyo ng ganyan yan, tapos isang latag parang plastic midi. Etong Pure Foods embutido, di ba kanina tinikman natin, karning-karne talaga pre. Kita nyo naman kanina nung hiniwa, di ba? May pickle relish yan, may pasas yan, di ba? Kaya wala ka nang hahanapin pa dyan. Ngayon, kapag nakuha nyo na yung shape na yan, ipipreaser lang natin saglit to para mag-hold yung shape tapos babalutan natin ng pop pastry yan. Habang pinatitigas natin ng konti ang ating Pure Foods embutido sa ating freezer. Yun yung naka-cling wrap na. Gagawa lang tayo ng gravy. Sa embutido kasi, Bin, ang masarap ay ketchup. Banana ketchup talaga dyan para sa akin. Pero kasi kapag may tinapay element na siya, nag-iibang anyo na siya eh. Pre, parang transformer yan eh. So, habang bata pa. So, nagtutunaw na ako ng butter dito. Tapos lalagyan natin ng harina. Ayan, pwede rin sa akin yan. Ngayon, kunyari magkamali kayo. Sa sukat. Habulan nyo ng cornstarch and water mixture sa dulo. Ganun lang. So, tubig lang ilalagay ko dyan. Konti lang muna. Sabay halo. Kapag nakuha niya na yung maximum na lapot niya. Lagay ulit. Ikaw na. Ayan, So, ngayon, wala na siya. Magdadagdag tayo ngayon ng tubig. Oh. Uy! Diba? Ganyan yung... Paano? Patingin? Galing, walang apoy! Hindi ko masikmura. Sasaglit si Noon, nagkaamoy ah. Lumipat ako sa whisk kasi sinira ni Ian yung ginawa ko kanina. Kapag natapos yung gravy nyo, tapos pa rin, lumpy pa rin, salain nyo. Ganun kasimple. Walang problema doon. May problema doon? Wala po! Okay. Ayan, ito yung sinasabi ko. Hala, ang lablaw ng gravy ko. Wala! Cornstarch water mixture. Ganun lang kadali. Lagyan mo yan. Lagyan mo. Tapos, kulayan lang natin yan. Nakating Crayola. Ay, hindi. Toyo pala. Magic. Gravy na. Hindi kaya nung yan. Ninong paa. Ay, sorry. Tapos, kahit anong pampalasa, ako chicken powder. Pero kunyari, stock ang ginamit nyo dyan, pwede namang asin na lang. Tapos, paminta. Medyo damihan nyo yung paminta, ha? Okay na yan, pare. Wala na tayong problema dyan. Ngayon, pwede na nating ibalot at isalang yung ating embutido. Ito ang sikreto kung paano magiging madali ang ating Wellington. Pop pastry, store-bought. Nakita nyo naman siguro dun sa Wellington episode natin. This is quite challenging to make, di ba? Dito sa isang to, baka makapagbalot na tayo dito ng 2. Lagay nyo agad din kasi may chance pa rin mag-unravel yan. Basta, narinig ko dati yan eh. Yan. Medyo higpitan natin ng konti. Di ba walang kahirap-hirap? Titiklop natin ng ganyan dito. Tapos, pasok nyo lang sa ilalim.
Etong ginagawa natin, ano lang to pre twist lang to ng konti. Sabi ko nga sa inyo, ako ang Allen Iverson ng kusina. Hindi naman talaga to kailangan kasi yung Pure Foods embutido natin, napakasarap na talaga niyan. May naisip lang ako, para lang mas even ng konti. Kuha tayo ng rolling pin. Yan, para nakaselyo mabuti. Tapos flatten natin na ganyan. O, di ba? Ang ganda. Balahap. Okay. Ganun lang gagawin namin. So, meron pa kami 4 dito. Balot na lang muna namin. Pwede nyo itong i-thin out ng gatas. Wag lang tubig. Pero ako puro na lang. Pwedeng ganyan. Salang nyo na. Pero design na natin ng konting-konti. Wag nyong bubutasin ha. Didikit nyo lang sa pastry. Gaganyan nyo. Kasama yung katawan. Di ba? Simple lang. Tapos, gamitin nyo na rin opportunity to para yung mga seams natin, hindi yung laro yung mga tiklop, maselyohan nyo. Oven natin ay preheated at 180 degrees Celsius. Sasalang na natin yan. Patulong nga, Amity. Yan. Sige. Ayan mo. Sayad ba? Okay, very good. 180 degrees Celsius. Tapos, since wala naman tayong kailangan lutuin dyan, yung labas lang, kasi luto naman lahat dyan, ihintayin lang nating mag-brown yan. So, yun. Hintayin lang natin yan. Tapos, siguro around mga, 30 minutes siguro. Basta pag nakita nyo maganda yung itsura, tulad nito. Ay, meron talagang konting discrepancy pagdating sa kulay. Gawa ng medyo in-overload natin yung oven natin. Ano gusto mo? Isa-isa salang. Hindi naman, parang hindi naman okay yun. Napakaganda, pare. So, ngayon, mamaya natin hihiwain to bago i-serve mismo Kasi syempre may moisture sa loob yan. Good sa tayo dyan. Gawa na rin yung gravy niyan. So, ipi-plating na lang yan. Ito tayo sa next dish natin, pare. Para sa balabok natin, pare, pabilis lang to. Pure Foods, Pinoy favorite si Chakang Bulaklak, pare. Ayan, nakalagay sa packaging. No MSG added dyan, pare. Again, etong Pure Foods chicharong bulaklak natin ay ready to eat na. Piprito na lang natin yan. Nakakulo na yan, pare. Prito lang natin to. Medyo dahan-dahan lang. Tulad ng sabi ni Maha Salvador, di ba? Tayo lang natin yan. Habang piniprito natin tong ating Pure Foods chicharong bulaklak, gawa na tayo ng sauce, pare. Napakadali lang talaga na to. Legit mas madali pa to sa sa sauce ng spaghetti. Kailangan natin mantika. Ba't pa tayo gagamit? Dito tayo kumuha, pare. Chicharong bulaklak Kailangan natin ng giniling na baboy. Itong giniling na baboy namin, marami talaga to. Pwede actually konting-konti lang. Pero kasi, tatalunin ko na sila mamaya, binitin ko pa sa karne. Kaya bibigyan ko na. Oo. Yan. So ngayon, kailangan lang natin tustahin to. So, yan. Balikan nyo ako dito kapag tostado na. Pare. Ang galing talaga nitong videographer na to. Harap mo ko iba? On second thought, bawasan natin yung giniling. Kasi sobrang dami. Pang ko na lang yan, pang ulam ko na lang yan. Bawang, lagyan natin dito sa gilid. Isa lang natin yan dyan. Magisa nyo na, halo nyo na yung karne. Tubig. Tapos, kukulo yan. And kapag kumulo, yung mga nasa ilalim na naninikit, kikis-kisin natin. Kasi ang tawag dyan ay... Mayor! Phone! Sorry, di. Maririnig nyo kapag malutong na. Ayun Yun. Ang chicharong bulaklak talaga, tulad ng kahit anong bagay na malulutong, lulutong pa yan ng konti kapag nahanginan at lumamig. Tsaka please, huwag nyo pong kakainin. Napakainit po niyan. Mamaya-maya na po ng konti. Ngayon muna natin dyan. Dito ngayon kayo magtitiis. Hindi nyo pwedeng galawin yan. Mamaya na. Kasi recados natin yan. Tsaka, hindi, sige. Gusto mo tikman ngayon, ha? Gusto mo Hindi, gusto mo palamigin lang muna natin ng konti, pare. Tikman natin. Ay, ayan, tinitingnan niya ako. The perfect bite, pare. Iba talaga ang linamnam ng chicharong bulaklak. Walang MSG yan, pare. Napakasarap, napakalutong, tsaka napaka-special. Lutuin na natin to. Mabilis na lang to Ang problema ko mamaya, baka yung mga katulad mo, itatoppings natin yan Baka naman piliin mo. Bigyan kita isang buo. Lutuin mo sa inyo. Huwag mo nang galawin yung kilala kita Ngayon nakikita nyo, kumukulo na ang ating sabaw. Kukulayan na natin yan. Spider, atsuete. Atsuete sa lihiya ang gagamitin nyo. Ang atsuete sa lihiya, pakita mo nga to, Rani. Papansin nyo, medyo mas makinang siya ng konti kasi nilagyan siya ng lihiya, lye water, para mag-activate siya sa tubig. Kapag walang lihiya yung atsuete nyo, sa mantika lang siya kukulay. So ito, ayan di ba? Next na ilalagay natin, ito pwedeng wala na nito, pero masarap kasi ang ibang tawag dito, di ba, palabok nga. Ang tawag dito ay labok. Paano magiging palabok kung walang labok? Ito ay durog na tinapa. Nabibili to sa palengke dito sa amin sa Malabon, hindi ko alam sa inyo. Pero malamang naman meron niya kasi sa buong Pilipinas naman may palabok di ba? Yan natin dyan. Technically, durog na isda to, pre. Ngayon, isa pa nagpapalasa talaga dyan, nasa Malabon tayo Patis. May powder na isda na, may tubig. May tubig na isda pa, di ba? Kailangan na natin palaputan yan. Cornstarch, pare.
Medyo marami-raming cornstarch to. Kasi gusto nating lumapot, di ba? Huwag kayong manggigigil. Kakasabi ko lang, sir, sa paglalagay ng cornstarch. Kasi kapag sumobra yan, pandikit ng poster ng politiko yan noong 90s. Pagka dumating sa point na yan, kumukulo at para malapot niya, hinaan nyo. Kasi masakit yan, ha? Kung kayo ay natalsikan na ng lugaw, ganoon din po yan. Bago pa lang kami magluto, etong biho na to ay nakababad na. Kapag diluto nyo siya ng sobrang aga, medyo may chance siyang magdikit-dikit, di ba? Wala kami ginawa dito, binabad lang talaga namin sa tubig. Tapos, may ginawa ako. Diretso dito sa mainit na tubig. Iyan, wag nyong papaabuti ng kulo kasi nga naka-absorb na ng tubig yan. Ang kailangan na lang, mainitin siya ng konti para maluto, di ba? Lagay nyo dayaan. Konting mantika lang. Tapos, ganyan nyo lang. Kompleto na yung components ng palabok natin, di ba? Meron pa tayong last dish, pare. Ito yung pinakamadali kaya hinuli ko siya. Ang lahat ng handaan ay dapat may rice. Usually plain rice lang yan di ba? Pero syempre, gagawin nating special yan. Gagawa tayo ng sisig rice, pare. Syempre, gamit ang pure food sisig, pare. Ngayon, hindi mo sasabihin na, ay, Ayoko na ng sisig kasi may sisig rice na. hindi ganun yon. Kapag meron ka na nito, may dalawang dish ka na agad. May sisig ka, may sisig rice ka pa, di ba? Pero kami, sisig rice na lang. Sa mantika, malaki po yung kawa natin kaya huwag po kayo matakot sa mantika. Ang ating pure food sisig. Etong pure food sisig, pare, gawa talaga to sa pork bits at atay. Tapos kung gagawin mo itong normal na sisig, pare, 10 minutes lang, may sisig ka na. Napakabilis, napakadali, napaka-convenient. Convenient letter M, magkaiba po yun. Na-render na natin yung sisig natin, pare. Huwag kayo matakot dyan, mantika po yan, at kailangan po ng fried rice, maraming mantika, di ba? Kanin. Etong kanin namin, lalagyan natin dyan, specific to na pang fried rice. So, nagpasaing talaga ako ng bukod. Kasi ayokong siyempre, malagkit. Hindi po pwede yun sa fried rice. Dapat talaga medyo buwaghag. Tapos, dahil etong pure food sisig natin ay napakaraming rekado, napakasarap na, wala na tayong ibang kailangang idagdag dyan. Isa na lang. Pwede kayo maglagay ng toyo, pero ang ilalagay ko ay seasoning, pare. Yan. Paano malalaman pag okay na yung fried rice? Kasi para sa iba, minsan okay na yung ganyan Pero para malaman nyo kung okay na ang fried rice, kailangan, hindi na siya sobrang bigat. Kasi kailangan siyang maprito ng konti. So, mag-evaporate ng konti yung tubig. Tapos medyo magiging fluffy siya ng konti. Tulad ng kanin sa parisan. Alam niyo yung kanin sa parisan, hindi siya malagkit na fried rice di ba? So, lutuin lang natin to. Ako, halu-haluin ko lang to. Hindi ko to titigilan na hanggang medyo maging magaang yung bigas natin. Oh, pare napakaganda. Saka napakabango. Ngayon, kung gagawin nyo tong sisig, yung normal na sisig lang, mapapakrispy nyo yan, pare. Pero eto, ginawa kasi nating fried rice Pero ang sarap niyan, promise. Ngayon, pwede na namin dalhin to doon sa place kung saan tayo mag-e-event. Pero wait lang, titikman ko muna yan, pare. Pag sinerve natin to, doon kasi buffet style natin isa-serve sa kanila to Pero small group lang naman din talaga kami. Hindi naman grabbing setup yung gagawin namin. Kasi mga naman kami. Cowboy naman kami. Alam mo yung Yan, cowboy talaga. Tigilig. Pre, yung mga karamihan dyan sa mga kamagik ko na yan, kasama ko pa yun, tumatambay pa tayo sa bubong. Mga day one siya, kasabay sa paglipad ng aeroplano yan. Pare. Ano pala, bread knife ang gamitin nyo kasi baka ma-squish ba? Paano makaangat ngayon yan? Ganyan, kayo naman, masyado kayo. Di ba? Kapag yan, nakita nyo sa Christmas party nyo, napakaangas yan. Pero hindi pa ako tapos. Una pa lang yan. Kuha tayo noodles. Mainit pa. Tapos, yung sauce natin. Andito yung sauce natin. Mamaya ililipat namin to. Ang laki, ilalagay ko pa dyan, di ba? Gusto nyo ba yung nalulunod sa sauce? Ang good ka dito. Alam mo, napakaganda ng visuals talaga ng palabok. Kasi bright orange yung sauce, tapos puti yung noodles. Alam mo yun? Hindi ko na pinakita paano niluto tsaka hiniwa. Komplikadong bagay yan. Imbis sa crispy garlic chips para mas maangas. Tapos yung pure food chicharong bulaklak natin, hindi ko dudurugin yan. Chachapin ko lang. Kaya tulad yan. Okay na yan dyan. Bugum. Di ba? Para talaga masasabi nila, wow, ang sarap Christmas party dito. Sasabihin nilang gano'n yan. Siyempre, mag-garnish pa tayo dyan. Yun, nagpakompleto doon. Pero may special pa yan. Boom! Special. Ito ang sa akin. Yan. Baka mamaya pagkatapos ng laro natin, pwedeng may uminom-inom. Pwede to. Diba? Simpleng-simple lang. Last. Plato ulit. Ganito po ang sa amin. Half rice. Pamisa-misa lang mag-Christmas party, di ba? Sagarin yun na. Let us maximize it, di ba? Iyan. At eto na ang ating mga Christmas party handa na ginamitan natin ng Pure Foods. Pinoy favorites. Mukha naman talaga silang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, Jerome. Gusto mong muna konti lang. Yung!
sisig rice para na ginamitan ng Pure Foods sisig. Na napakadali, di ba? The perfect bite, pare. Ano sinasabi ko? Ang pagluluto, hindi dapat komplikado. Ano ginawa natin? Nagbukas tayo ng pakete ng Pure Food sisig. Pinarito natin. Nilagyan natin ng kanin, tapos tinimplahan lang natin. Tapos na. Napaka-convenient. Hassle-free. Kung tutusin, hindi na nga kailangan yung kanin eh. Ha? Next! Pare, dito tayo sa ating sinuglaw. Ginamitan natin ng Pure Food Salt and Pepper Liempo. Gusto ko perfect bite agad. Kuha tayo ng ng Pure Food Salt and Pepper Liempo, mangga, tuna, no pipi. Yes, PP. Kala ko walang sasagot eh. The perfect bite. Una sa lahat, ang lambot ng ating Pure Food Salt and Pepper Liempo. Tsaka sobrang dali lang, pre. Like, iihaw mo lang, tapos na. Tapos eto pa, siguro hindi ito mahalaga sa ibang tao, pero ako bilang food operator dati, ang laking bagay sa akin ito. Hindi siya umuurong. Hindi na siya masyado lumiliit. Di ba? Ngayon, siguro eto, parang nagtanong si Alvin kanina, malamig yung sinuglaw? Kasi nagigets ko yung apprehension ng tao, may pork, tapos malamig. Nagigets ko naman yun. Isipin nyo lang to, ang liempo na inihaw, kahit ano pa yan, isasaw mo rin naman sa suka yan. Eto, binabad mo na sa suka. Yun lang din naman talaga yun eh. Next, pare. Sa ating palabok na gamitan ng Pure Food Chicharron Bulaklak. Napaka-convenient nung Chicharron Bulaklak. Meron ako dating istorya, nakakalungkot na istorya regarding Chicharron Bulaklak nung medyo kabataan ko pa. Kinailangan kong gumising ng alas 5, alas 3, alas 4 ng umaga kasi kailangan ko umalis ng alas 5, 5:30. Para kailangan ko mag-prepare ng Chicharron Bulaklak. So, ang pinupunto ko lang, matrabaho ang Chicharron Bulaklak, pre. Pero eto, ibiprito mo na lang. Dapat yan ay may kamalanse, Ito muna tayo. Sa Pure Food, Chicharron Bulaklak. Ito tayo sa palabok proper. Yan, pare. Ang kung tawagin sa Malabon ay the perfect bite. Hindi sasablay ang palabok. Napakadali lang gawin yan, pre. Parang ano yan eh. Kung iisipin nyo yung mabuti para lang siyang kanin at ulam. Meron kang ulam, meron kang kanin, tapos, ang importante dyan is yung texture. Kaya ang laki ng roll dyan ng ating Pure Food Chicharron Bulaklak. Tamang-tama yung topping. Kasi nandun nga yung lutong ng Pure Food Chicharron Bulaklak natin, pare. Alam mo yung medyo kakaiba yung texture ng ng bihon eh. Di ba? Para siyang malambot na hindi na siya individualized eh. Pag kumakain ka ng bihon, isang tumpok yan eh. Di ba? Medyo malambot siya. Yung sauce natin, medyo makapal din. Tapos bigla kang merong Pure Food Chicharron Bulaklak na crispy. Tapos walang MSG yan, pare. Promise. Napakasarap niyan. Last! Penging plato. Itong ating Pure Foods Embutido Wellington. Kuha tayo ng sauce natin. Ay, ayan. Yan ang the perfect bite, pare. Karning-karne at well-seasoned yung embutido, pare. Ang sarap niya. Ngayon, nag-iba ba yung lasa niya dahil ginawa nating Wellington? Yun pa rin naman. Nadagdagan lang, pare. Ramdam na ramdam mo yung karne na may pasas, may pickle relish. Alam mo, yung mga classic embutido ingredients, diba? Pasok na pasok. It is very inside, pare. Ready na ako para sa Christmas party namin. Ready na akong dumurog ng kalaro at magpakain ng masarap. Biruin mo, as fast as 10 minutes may handa ka na. Kaya mga inaanak, itry nyo na itong mga Christmas party handaan ideas natin. Kung meron kayong mga grupo na mag-celebrate ng Christmas party, and I'm sure meron, itry nyo to. Mabilis gawin at masarap. Siyempre, Pure Foods, Pinoy favorite yan, pare. Tara, dali natin to sa Christmas party. Tapos, tara na, laro na tayo. Tara na, nag-aantay na sila doon. Oo, let's go. Yung shaping dish, mga pare, andito na ang handa. Kain na! So kung mapapansin nyo, para kami nasa construction site, di ba? Kasi ito yung namin. Ito yung nakita nyo na, yung vlog namin na bago opisina, di ba? So ito, pakita mo sila. Ito ang playgroup namin. Yan. So, ito mga to, parang paminta yan, lagi kong dinudurog yung mga yan, di ba? Yan, so kakain sila. Ay, uy, kilala ko to Napapanood ko to. Pure Foods pa naman. So, mukha naman sila nag-enjoy lagi. Kita nyo, lahat naman nakangiti talaga. Kanina, nagkakainti na ng ulo eh. Gutom eh. Pero ngayon, busog na busog sila and masaya naman sila. Ganyan talaga ang pagkain. Ang pagkain ay nakakapagpasaya and it brings people together. So, iwan ko na muna kayo. Maglalaro muna kami. May tournament pa kami. I love you mga inaanak and Merry Christmas. Palaro! Palaro!